Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayoy, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sa magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa banal na pagdiriwang dito sa aming parokya.
Magandang umaga rin sa mga nasa labas. Kaway naman kayo, naririnig niyo po ba ako? Ayan, no? Hello, magandang umaga sa nasa balcony at nasa orchestra. Ayan. Dalawa po ang pinagdiriwang natin sa araw na ito. Dalawa. Una, ang paglilinis kay Maria o ang purification rite sa Ingles. Para sa mga Hudyo, ang purification o paglilinis ay ginagawa sa isang taong dinugo. Kapag ikaw ay dinudugo, ang isang Hudyo ay tinuturing na marumi. Father, kasama ba sa pagdudugo yung buwanang dalaw? O syempre, dugo iyon eh. Kasama ba sa pagdudugo yung nagkasugat? Syempre, dugo iyon eh. Kaya sino mang dinugo, kailangan sumailalim sa paglilinis. Rito ng paglilinis. Sapagat ang isang taong dinudugo ay tinuturing na marumi. Marumi. Para sa Hudyo, may ritual ang paglilinis. Kailangan nilang lumublob sa isang mikvah. Sabihin nyo nga, mikvah. Ang mikvah ay isang natural na deposito ng tubig. O siguro, para mas meron tayong imahe, ang itsura niya parang swimming pool. Pero yung swimming pool natin, naka-tiles na eh. No? Hindi ganon. No? Parang ganon. Merong natural na deposito ng tubig at doon lulublob. May ritual. Pwedeng balon, no? Pero yung balon kasi, di ba, pinagkukunan ng tubig na ano ba yun? Pampaligo, inumin. Pero ito, parang deposito ng tubig, lulublob ka at may ritual. Bilang sumisimbolo ng iyong paglilinis. At kinakailangan magdala ng handog para sa katubusan ng iyong kasalanan. Bukod sa pisikal na marumi, ikaw ay makasalanan. Kaya para tubusin mo ang iyong kasalanan, magdala ka ng handog. Sila Maria, anong dinala? Bato-bato at kalapate na inakay. No? Kalapate. Yun ang ayon sa kautusan. Ganon. Kailangan mong magdala ng handog. At ganyan ang ritual. Kaya nga kung babalikan natin ang kwento ng Good Samaritan, naalala niyo yung kwento ng Good Samaritan? Paalala ko lang, no? May isang tao na binugbog, nagdudugo, sugatan. Dumaan ang pare. Hindi niya tinulungan. Bakit? Kasi kapag hinawakan niya ang isang taong nagdudugo, dinurugo, ituturing siyang marumi. At kailangan ng 40 days bago siya maging malinis muli. Lumipas muna dapat ang 40 days para sumailalim sa rito ng paglilinis. At kung ganon, hindi siya pwede makapagmisa. So, hindi niya mahawakan. No? Hindi niya mahawakan. Ganon din, alala nyo yung babaeng dinurugo na humipo kay Jesus? Ilang taon siyang dinudugo? 12, hindi lang 4. 12 years. 12 taon. Kaya ibig sabihin nun, walang nakakadikit sa kanya. Walang nakakalapit sa kanya. Sapagkat ang sino mang lumapit sa isang taong dinudugo, ituturing na marumi. At kailangan sumailalim sa rito ng paglilinis. Yan yung nangyari kay Maria. Matapos niyang isilang si Jesus, 40 days ang lumipas. At ngayon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng paglilinis kay Maria. Purification. Pero, sa totoo lang, si Maria, hindi na kailangan sumailalim sa paglilinis. Sapagkat si Maria ay walang bahid dungis. Kapag ang isang damit na malinis na, lalaban mo pa? Hindi na. Kapag ikaw ay naligo na, malinis na, maliligo ka pa? Hindi na.
Pero si Maria, sumailalim pa rin sa paglilinis bilang pagsunod sa kautusan. Dahil si Maria, masunurin sa Diyos. Kaya kahit na malinis na siya, sumunod siya sa kautusan. Dahil yun ang batas. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga si Maria, mapagpakumbaba. Hindi siya nagmalaki. Pwede niyang sabihin, ba't pa ako magpapalinis? Malinis na ako. Ba't pa ako sasailalim sa paglilinis? Wala akong bahid dungis. Pwedeng sabihin ni Maria yon, pero hindi niya ginawa. Dahil siya'y masunurin, siya'y sumailalim sa paglilinis bilang pagtupad sa kagustuhan ng Diyos. Yan yung una nating pinagdiriwang, ang paglilinis kay Maria. Ang pangalawa naman nating pagdiriwang ay ang pagdadala kay Jesus sa templo. Sabihin nyo nga, pagdadala sa templo. Ito po yung narinig natin na kwento sa Ebanghelyo. Kaya nga, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Candelaria. Ang Candelaria ay imahe ni Maria na may hawak-hawak na kandila at bit-bit si Jesus. Kandila bilang sumisimbolo na si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Ito yung sinabi ni Simeon nang makita niya si Jesus sa templo nang dalhin ni Maria ang batang Jesus. Ang sabi ni Simeon, liwanag siyang tatanglaw sa mga hentil at magbibigay liwanag sa bayang Israel. Ibig sabihin, bilang ilaw o liwanag, walang ititirang nasa kadiliman. Walang pipiliin para liwanagan. Dahil ang ilaw ay para sa lahat. Hindi ba pag nagsindi ka ng kandila, hindi mo naman pwedeng sabihin, wag kong ilawan tong nasa kanan. Diba? Pag inilawan mong kandila, wala siyang pinipili. Iilawan ang lahat ng madilim. At ganyan si Jesus sa ating buhay. Wala siyang pipiliin. Lahat liliwanagan. Ngunit si Jesus bilang ilaw, hindi lang magbibigay ng liwanag sa ating buhay, kundi higit sa lahat, siya'y isang liwanag na parang apoy na tinutukoy ni Propeta Malakias. Narinig natin sa ating unang pagbasa, tinukoy ni Propeta Malakias ang isang Mesiyas na darating na parang apoy. Apoy na magpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Ang isang panday, alam niyo po bang isang panday? Di ba? Anong ginagawa ng isang panday? Yan, para sa atin gumagawa espada. O ano pa ba? Yung gumagawa ng sapatos ng kabayo, tama ba? O ganyan, 'di ba? Pero ang isang panday, siya yung naglilinis ng bakal. Naglilinis ng pilak, tanso o ginto. At para maging malinis ang isang bakal, kailangan ng apoy. Apoy ang naglilinis. Pag ang bakal nilagay sa apoy, maaalis ang dumi. Kapag ang ginto pinainitan, maaalis ang mga nakadikit na dumi. Magiging puro at pino. Kapag ang tanso pinainitan, magiging mataas na uri ng tanso. Ganyan ang ginagawa. Pinapainitan para maging malinis at puro. Alam niyo po, nagbasa ako tungkol sa panday, tungkol sa trabaho ng isang silversmith. At alam nyo, paano nalalaman kung ang isang bakal, pilak, ginto o tanso ay malinis na? Alam nyo ginagawa? Para malaman? Kailangan nakikita ang refleksyon ng panday sa tanso, sa ginto, sa pilak. Kapag nakikita na niya
ang kanyang refleksyon, puro at pino na ang pinapanday. Kailangan din bantayan. Dahil kapag nasobrahan, masisira ang pinapanday. Ganyan din si Jesus. Ganyan si Jesus sa atin. Pag tayo'y pinapanday, pag tayo'y pinupuro, pag tayo'y dinadalisay at pinipino, sa huli, makikita sa atin ang refleksyon ng pumapanday sa atin. Makikita ang imahe ni Jesus sa atin. Pakitingnan nga yung katabi nyo. Sinong nakita nyo? Kapag hindi nyo pa nakikita si Jesus sa ibang tao, siguro hindi pa tapos ang pagpapanday. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ay pinapanday. Alam nyo, nung kami bata pa, nung ako'y bata pa, naalala ko, sumali ako sa soccer team ng school namin. Yung eskwelahan namin, ang usong sport ay bukod sa basketball ay soccer. Pag soccer ang sport mo, hindi pwedeng ordinaryong rubber shoes ang suot mo. 'Di ba? Nakakita na ba kayo ng soccer shoes? Yung merong spike sa ilalim, no? Yung may tusok, hindi man tusok, pero merong ganon-ganon, 'di ba? Sa ilalim. Bakit may ganon? Para kumapit sa lupa, no? At saka yung harapan nun matigas. Kasi pangsipa eh. So hindi pwede yung ordinaryong rubber shoes ko na Converse, no? Yung pang PE, hindi pwede kasi pag sinipa ako, una, sasakit pa ako. Pangalawa, lugi ako. Kasi yung mga kalaro ko, yung mga teammates ko, naka-soccer shoes, malakas ang sipa. No? Kaya, nagpabili ako ng rubber shoes, na soccer shoes. No? Bilang tatay ko ay Chinese, naku, pahirapan. Pahirapan ng paghingi. No? Hiyang-hiya ako. No, sumasali ako sa soccer, ang sapatos ko Converse. No, yung mga kalaro ko Adidas na soccer shoes, hiyang-hiya ako. Sabi ko sa sarili ko, no, pinasok-pasok nyo ako sa ganitong eskwelahan. Tapos tinitipid nyo ako, no, kasi mga classmates ko ang yayaman. No, ang yayaman. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. No, kaya no, hiniling ko nung Pasko, nabigyan ako ng soccer shoes. Nagsulat pa ako kay Santa Claus. Kasi ganun kami, no? May sukat kami sa Santa Claus, may medyas, no? Nilagay ko, sana, Santa, bigyan mo ako ng soccer shoes. Nagpakabait pa ako. No? Alam nyo, nung dumating ang Pasko, pagkita ko, dali-dali sa medyas, ano nakalagay? Bote ng soft drinks. Sabi ko, talaga tong tatay ko, yan, nanonood siya, no? Yung nanay ko, gusto na kaming bilhan. Gusto na akong bilhan. Nanay ko, malambot ang puso eh. No? Pero tatay ko, hindi ako binilhan. No? Galit na galit ako o naiinis ako. Sabi ko, Pasko, hindi ako binilhan, nagpakabait pa ako. No? Kaya ginawa ko, inintay ko ang birthday ko. No? December. Ang birthday ko, July. July 16. Biruin mo yun, ilang buwan ang inintay ko pa. Inintay ko ng Pasko, inintay ko pa ang July. Sabi ko, magpapakabait ako para walang dahilan para hindi sa akin ibigay. No? Gagalingan ko sa school para walang dahilan para hindi bigay yung sapatos na hinihingi ko. At alam nyo, nung dumating yung July 16, nagulat ako, binigay na ng tatay ko. Binigay. Kung iba lang yan, may iwan ka sa galit. May iwan ka sa sakit. Pinahihirapan mo naman ako eh. Ayaw mo lang akong bigyan. Ba't di mo binibigyan hinihiling ko? Pwedeng ganun ang reaksyon. Pwedeng magtampo. Kaya paglaki, walang natutunan. Ano nangyari? Naiwan sa sakit. Naiwan. No? Na pinagdamutan. Yun ang inisip. Pero dinala ko bilang aral. Bilang aral. At tinignan ko siya bilang aral. Na para akong pinapanday, siguro tinuruan akong maghintay. Tinuruan akong magtiyaga. Tinuruan akong galingan sa buhay.
Kung hindi ko natutunan at tinignan sa ganon, siguro tuwing ako'y natatagalan, mainipin ako. Kung hindi ko tinignan na aral yon, siguro galit pa rin ako hanggang ngayon. Ang isip ko sa magulang ko, pinagkaitan nyo ko, pinagdamutan nyo ko, pinagkuriputan nyo ako. Pero tinignan ko yon bilang pagpapanday. Kaya ngayon, pag may hinihiling ako sa Diyos, kahit ang tagal, hindi ako naiinip. At patuloy akong gumagawa pa. Nagsisikap pa. Dahil alam ko, isang araw, ito ay ibibigay. Pagpapanday. Yan ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kung ikaw ay nahihirapan ngayon, pwede mong tignan bilang parusa. Pero pwede mo ring tignan bilang pagpapanday. Pag ikaw ay pinapanday, ikaw ay pinupuro at ginagawang dalisay. Pag ikaw ay puro na at dalisay, ang makikita sa iyo, imahe ng Diyos. Imahe ng nagpapanday sa iyo. Mga kapatid, ito ang aral na tinuturo sa atin ng ating mga pagdiriwang ngayon. Sa iyong pinagdadaanan, tignan mo bilang pagpapanday. Ikaw ay dinadalisay. Hindi ka pinahihirapan. Ikaw ay pinipino. Mga kapatid, ganyan yung gampanin ni Jesus sa atin. Kung akala mo pinahihirapan ka, ikaw ay pinapanday. Kung akala mo pasakit ang dumarating sa iyo, yan ay paglilinis. Hindi ka iniiwan ng Diyos, binabantayan ka, sinusubaybayan ka, iniintay kang maging malinis. At paano malalaman kung ikaw ay malinis? Kapag nakikita na ang refleksyon ng Diyos sa iyo. Kapag nakikita na ang Diyos sa iyo. Kaya kung minsan pakiramdam natin, pinahihirapan naman ako ng sakit na ito. Hindi, pinapanday ka. Binabantayan ka. Maring yang sakit na yan magdulot sa iyo ng kababaan ng loob. Maaring yang paghihirap na pinagdadaanan mo, magpupuro sa iyo. Dadalisayin ka. Lilinisin ka. Pero ang tanging pumapailalim lang sa paglilinis ay katulad ni Maria, may mababang loob. May mababang loob. Mga kapatid, itong gampanin ni Jesus bilang apoy o liwanag ng ating buhay. Ang puruhin at pinuhin tayo. Alisin ang karumihan hanggang makita ang imahe ni Jesus sa atin na kanyang pinapanday. Amen? Amen. Lahat tayo may kanya-kanyang hirap. Maring sa akin noon sapatos. Pero nagbago na yun ngayon. Iba sa inyo. Pwede mong tignan bilang hirap, pero pwede mong tignan bilang pagpapanday. At ang pinapanday, binabantayan hanggang makita ang mukha ng nagpapanday. 15 taon na tayo na parokya. Dad, ilang taon na tong simbahan natin? Matagal na. Higit na 15 taon. Malay mo, malapit na, dumating ang ating araw. Kaya ano sinasabi? Maghintay. Tayo ay pinapanday hanggang tayo ay maging puro at dalisay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.